Hello po mga partners, welcome ulit sa aking channel at sa ating video review tutorial. So ngayon top mamagas stove yung gagawin natin, papakita natin sa inyo. So bago natin ito mabuksan, ipakita kung ano yung model number. So intro muna tayo. So ito na, at buo pa yung box, parang bago pa. So tingnan natin. Ayan. At dito na yung model number niya, NTMGS-S3CTD. Partners, testing muna natin. Meron tayong tangke dito. Ayan. So may hose na tayo. Naikabitan na natin yung tangke ng regulator at saka hose. So insert na lang natin sa kanyang tube, sa kanyang T-pipe input. Okay, so bago po muna natin i-open itong gate valve ng gas sa tangke. So siguraduhin lang natin na meron tayong open ventilation bago natin i-open, dahil hindi natin alam yung may encounter natin na gas stove kung may leak ba siya, dahil medyo gamit na ito. Ayan, makikita nyo, nabuksan ko yung ating bintana para makalabas yung gas kung mayroon mang leak. Okay, close ko muna itong gate valve ng ating gas at double check natin. So tanggalin natin yung karton, diretso natin ipatong dyan. So bago natin i-open yung gate valve ng ating gas, so dapat naka-opposition itong ating switch knob o switch handle natin. So open natin yung tangke, yung gate valve ng ating gas, open natin para may test natin. Yan. So pagkatapos natin may open yung gate valve, so pakinggan natin yung flow ng gas. So papasok ng burner o sa gas T-pipe natin. So dapat wala siyang tunog o silit na maririnig mo dahil naka-close yung ating switch knob. So for sure na wala siyang leak. So bago natin i-click o i-spark yung ating starter. Okay, so dahil wala na tayong maririnig na tunog, so click natin, start natin para makita natin kung ano yung problema. Ayan, maririnig natin na may gas na siya. Ayan, sobrang yellow flame niya. Ayan, na-yellow na yung apoy niya. So hindi na siya may adjust kahit yung anong adjust natin dito. Yan, hindi na may adjust dito. So talagang yellow flame na siya. Yan, oh. So ayusin natin yan. Andito rin hindi gumagana. Yan, wala, dito lang. Ayan, gumagana itong sa right side, pero yun po yung apoy niya, yellow flame. Ayan po, kita na natin yung problema. So yung isang side, isang part ng burner head hindi gumagana, yung isa yellow flame siya. So okay, detach natin itong hose natin. So bago natin tanggalin yung bawat parts niya, okay, baliktarin natin at maglagay muna ako ng karton sa ilalim para maglilinis tayo nito. And makikita natin na mumuo yung mga dumi at may mga kalawang din dahil sobrang gamit at hindi minsan ito na linisan ng maayos. Ayan, so tanggalin natin yung pin sa kanyang burner head para matanggal natin, maialis natin. Ayan, medyo malagkit dahil may mga dumi siya. So natanggal na natin yung burner head. Ayan, so set aside natin at saka yung pin. Ito yung screw ng ating ignition switch. Yan, ayan, sa kanyang gas pipe. Yan, sa harapan niya may dalawang tornilyo din. So detach natin to yung switch handle, tapos may dalawang tornilyo sa ilalim. Unscrew natin yan, tapos yung cooler may alis natin, pati na din yung plastic sa ilalim, yung blue, tanggalin natin yan dahil diyan mamumuo yung kalawang. So ayan, kuha na natin yung ignition switch nya.
So ito na yon, yung o-ring gasket niya, tingnan din natin kung buo pa ba o wala pang problema. So yan, ito na yung assembly ng ignition switch. Click natin, tingnan natin yung kanyang spark ng kanyang igniter kung maayos pa. Ayan, yan, tingnan natin yan kung makikita ba natin yung maayos niya na spark, kung bakit siya hindi gumagana. Yan, so maayos pa naman yung spark niya, yung igniter niya. So baklasin natin, may dalawang screw yan, so tanggalin natin yan, unscrew natin. Medyo mahigpit lang yung pagka screw niya, so alalay lang yung pagbubukas natin para hindi masira yung thread. Ayan, yan yan sa ilalim niya, yung spring, at saka ito yung gas adjuster, at ito yung gas controller. So dito may adjust natin yung flame, so medyo okay pa, wala namang kita natin madumi. So ito yung ibang part niya sa ilalim, ito yung titingnan natin dahil maitim na siya, so kailangan linisan po ito. So gamit yung kerosene gas para matunaw yung mga dumi sa ilalim. Ayan, so kailangan natin to ma-check lahat at linisan natin ng maayos dun sa ilalim dahil makita natin medyo maitim, pati din tong sa output ng gas papuntang burner head, yung connector sa burner head, makita natin yan, no? Ayan, umiitim na, so baka sa ilalim ay nakabara o maraming dumi na nakapasok dyan. So gamitan natin ng kerosene gas ito po para maitanggal natin yung lumalagkit na dumi, dahil alam natin yung kapag mga burner malagkit talaga yung mga dumi dyan dahil may oil, dahil nilulutuan. Yan, nililinisan natin yung gas adjuster o yung gas controller. So gamit yung paintbrush yan para matunaw yung mga dumi dyan. Linisan natin ng maayos, pagkatapos ipupunasan natin gamit yung malinis na basahan o yung cloth para mawala na yung kerosene gas at matuyo ng maayos. Lagay natin sa basahan para matuyo yung gas. Okay, so partners, kung ikaw isa sa hindi pa naging subscriber dito sa aking channel, so please click to subscribe at pindutin yung bell icon sa baba. Select nyo sa all para ma-notify kayo every may bago tayong may upload na video review tutorial. Dahil every week po may upload tayong mga panibagong mga video review tutorial. So habang naglilinis pa tayo sa ibang parts ng ating ignition switch, so ipaabot ko yung pasasalamat ko sa ating mga subscriber. So maraming salamat po sa aking mga partners na patuloy sumusubaybay at sumusuporta sa aking mga video review tutorial. So thank you po dahil ngayon na nakaabot na tayo ng 3,200 subscriber. So mahigit pa. So maraming salamat po sa inyong mga suporta. At saka sa ibang kapartners natin na hindi pa naging subscriber dito sa ating channel, so inaasahan natin yung mga suporta pa po ninyo. So maraming salamat doon at aasahan nyo pa yung ating mga karagdagang mga video review tutorial at mai-share natin ng mga simple repair tulad nito. So sa ating mga kapartners, so huwag kalimutan po i-click to subscribe yung ating channel at pindutin yung bell icon sa baba. Select nyo sa all para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga video. So maraming salamat sa ayan. So patapos na yung paglinis natin dyan. So pag ganitong klase yung lilinisan natin, so ayusin natin para wala nang makabara doon sa ating daloy ng gas dyan. So yun po yung pinaka-importante kapag hindi gumagana yung ating gas stove. Yun lang po yung dapat suriin natin, yung pinaka-ignition switch niya, yung sa loob mismo. Ayan, gamit yung kerosene gas para matunaw yung mga namumuong dumi sa ilalim. Tapos damp cloth na malinis, yan, punasan natin para matuyo yung kerosene gas. Tapos set aside natin pagkatapos para may patuyo pa natin ng maayos. So susunod na naman, ayan, kita nyo
Ayan, makintab na siya. So, madali lang kapag gamitan natin ng kerosene gas. At itong parts na ito, yung pihitan ng ating gas controller. So, yung lalagyan ng ating control knob. So, yun sa ilalim, yung sa trigger ng ating igniter. So, yan, yung makita natin yung may igniter wire. So, kapag matigas siya, ikutin o pihitin yung kanyang gas controller. So, madalas din may kalawang dyan. So, kalawangin yung kanyang may puno mismo ng gas controller. So, linisan din natin ng maayos yan kapag hindi gumagana yung ating gas stove. Suriin natin ng maayos dyan yung portion na yan. Yan, yung trigger na yan. So, minsan din yan kakalawangin yan. At mapasukan ng mga dumi at magkaroon ng kalawang, tapos matigas siya pihitin. Ka-partners, ayan na po yung ignition na hindi gumagana. Tapos na natin inaisa-isa na linisan. So, kita nyo, makintab na yung bawat parts niya. Yan. So, itong isa na naman, tanggalin natin yan. At makita nyo, maraming dumi na kumpol na talaga. So, hindi nalinisan ito ng mayari. So, ito isa din ito sa dahilan kaya nag-yellow flame siya. So, tanggalin natin yon kasi yung isa pinapatuyo pa natin. So, may dalawang screw siya connected sa kanyang T5. Ayan. So, kung magtanggal tayo niyan, minsan yung mahirap yan tanggalin dahil mahigpit sobra yung screw natin dyan. So, may dalawa ding screw sa harapan, yung sa kanyang cooler. Ayan, natanggalan natin. So, try natin yung spark niyang igniter niya kung maayos pa ba. Ayan, so maayos pa. Ayan, maayos yung igniter nito. So, yellow flame lang yung problema nito, ka-partners. So, linisan pa rin natin. Dahil madalas po kapag yellow flame, nabarahan yung air vent niya. At saka madumi din yung daanan ng hangin. Pati yung burner, isa din yun sa dahilan kaya nag-yellow flame siya. So, dapat linisan ng maayos ito at pati yung burner para mawala yung yellow flame. So, gamit din yung kerosene gas. Yun pong pinaka-epektibo pang linis ng ignition switch sa gas stove. So, madali siyang makatanggal ng dumi, makatunaw ng mga kumpol na dumi sa ilalim. So, madali lang siyang linisan gamit yung kerosene gas. So, isa-isahin natin. Kulikutin natin ng paintbrush para may alis yan. Tapos, punasan. Patuyuin bago natin i-assemble ulit. So, madalas kapag hindi gumagana yung ignition switch, yung burner natin, walang apoy na lumalabas, ito lang po talaga yung dapat natin baklasin. Tanggalin isa-isa, linisan, at pagbalik natin yan, sigurado gagana ng maayos yan. So, sa pagbalik niyan, dapat nasa tamang direction yung bawat parts niya. So, naka-align dapat. So, madali lang. Kung magtanggal tayo, tatandaan natin kung ano yung form niya para maibalik natin ng maayos. So, yun po yung o-ring gasket. Yan po yung importante para hindi magkaroon ng leak yung gas. So, hindi naman basta masisira yung mga parts na yan. Madalas lang magkaroon ng bara dahil basukan ng dumi yan. Yan yung mga screw. So, tapos na natin nalinisan yung ibang parts. Ito na lang yung cooler at saka yung control knob, yung switch handle. So, linisan natin yan. Tapos, patuyuin natin. Siguro mga 2 minutes, okay na. So, tapos na natin nalinisan yung mga ignition switch. So, ito na, pinapatuyo natin dito. So, reassemble natin to ulit. Ilang mga sandali lang. Dahil pinapatuyo pa natin yung kerosene gas bago natin ibalik.
So pakita ko din sa inyo kung paano din yan ibalik natin sa pag-assemble. So ito na yung burner arm natin. Gamitan natin ng steel brass para maialis natin yung mga dumidikit na dumi. So kahit hindi natin mai-perfect, okay lang, para at least makuhaan lang natin ng dumidikit na malaking dumi. So set aside natin. Tapos ito na yung dalawang burner head. So pukpok lang natin para maialis natin yung mga nakabara sa ilalim, yung mga abo. Ayan, so medyo madami yan, no? So kaya po, yun po yung dahilan na kaya nag-yellow flame siya at minsan hindi mabalanse yung daloy ng hangin at saka gas. So sundutin din natin yung mga butas niya para maialis natin yung tumatapal sa kanyang mga butas. Ayan. So yun na yung mga dumi, medyo marami yan. At ito na, reassemble natin ulit. Ayan. So ito na yung hindi gumagana na ignition switch. So gamit tayo ng grasa. Kailangan natin ng grasa dahil naglalagay din tayo ng oil. So kaunting oil lang yung ilagay natin. So ito yung una nating lagyan. Grasa yung ilalagay natin. Ito yung trigger ng ating igniter. So yan. So konting grasa lang, pang lambot lang pag pihit natin. So yan, i-point natin sa, insert natin sa kanyang pihitan. Tapos yung spring, yung bouncer spring. Tapos itong gas controller. So lagyan natin ng kaunting gear oil. Yan. So ikot lang natin dyan. So hindi na kailangan damihan natin. Kaunti lang dapat para hindi naman makabara sa mga butas. So yan. Panglambot lang siya. At least hindi siya matigas ikutin. Ayan. So dapat nakalagay siya sa close position. Ayan, tapos ikabit natin sa kanyang assembly. Ayan, insert natin sa spring. Tapos yan, may ano na siya, may mga nakamatching na mga butas na yan. So tapos lagyan natin ng dalawang screw. Balik natin yung dalawang screw, higpitan natin ng maayos, tapos nakabalanse yung paghigpit natin dito. Ayan. So hindi lang natin sobrahan dahil aluminum lang yan. So, ilagay natin yung knob, tapos balik natin yung ignites wire niya. Click natin. Ayan, maayos. So yan na po yung o-ring. Tapos yung isa na naman. So importante lang dito bago natin buksan. So isipin nyo kung paano maibalik ninyo. So importante yung parts na tatanggalin natin, kung ano yung posisyon, ganyan din natin maibalik. So maglalagay muna tayo ng grasa bago natin ibalik yung trigger washer dyan. Kaya yan. So ganyan yung posisyon niya. Tapos yung spring, yan, itong lagyan natin ng kaunting oil itong gas controller. So dapat lagyan natin ng kaunti lang pang padulas, no, para malambot siya pihitin. Ayan, tapos insert natin dito. Dapat naka-close siya muna yung butas niya dyan. Tapos pagpihit bago siya mag-open. Saka na siya mag-open pagpihit mo. Ayan, naka-opposition yan. Okay, so kabit natin. Dugtong natin yung dalawang parts na yan. Ayan. So dalawang screw yung lagay natin, yung lock. Tapos higpitan natin. So pagkatapos nito, ibalik na natin para matingnan na natin kung ano nang yung maging resulta, kung gagana na siya ng maayos. Ayan, balik natin yung igniter wire. Tapos click natin, testing natin kung maayos na ba. Okay. So click natin, kita natin yung spark niya. So
So maayos na yung pagkalagay natin, maayos din dahil na ipihit natin. Ayan, so ibalik natin, ito yung T-pipe, yung gas pipe natin. So tingnan din natin yung gas pipe kung nasa maayos na pa yung kondisyon niya, so hindi pa kinakalawang dahil ito yung dadaanan ng gas. So dapat malinis pa siya para maging safe yung pagbalik natin sa lahat ng parts. So yung cooler, so dapat lagay natin yung cooler, yung plastic, tapos may dalawang screw. So paghigpit yan, hindi lang natin sobrahan yung higpit para hindi mabasag yung plastic. So yan, ikabit na natin yung dalawang ignition. Ayan yung dalawang switch. Tapos itong susunod natin yung dalawang o-ring gasket nya. So lagay natin ng maayos para iwas leak. So balik natin yung gas pipe nya. Tapos dalawang screw. Dapat paghigpit natin dito, ayusin lang natin. Dapat nakabalansi siya. So dahan-dahan, tapos nakabalansi yung paghigpit. So kabilaan dito. Yan. So wag muna natin diretsong nakahigpit yung isang side. Dapat dahan-dahan lang nakabalansi yung paghigpit niyan. Yan. Para balance yung dikit ng mount sa kanyang o-ring gasket. So hindi na magkaroon ng leak. Tapos yan, nakabit na natin. So yung burner head, sunod natin. Yan. Para may test na natin pagkatapos. So may lock pin siya dyan. Yan yung pin. Tapos yung sa kabila din, kabit natin. So test na natin pagkatapos, balik na rin natin. Yan. So yung switch handle, so kabit natin. So try natin. Insert natin yung hose. So kabit natin yung hose. So sa pagkabit ng hose, insert lang natin ng mga 1 inch hanggang dun sa may line o yung marker ng gas tube, yung T-pipe. Tapos open natin yung gate valve ng tangke para may test natin. Start natin testing. Okay, one click na lang siya. Yung yellow flame kanina, so may blue flame na siya. Ayan, so normal na yung may kaunting yellow flame at hindi natin yan may perfect dahil luma na yung burner niya at makontrol na natin yung hangin. Ayan, so yung kanina na hindi gumagana, maayos na. Ayan, yung yellow flame, ay adjust na natin yung air controller sa ilalim. Ayan, so dahil luma na yung burner, may yellow flame talaga. Ayan, so maayos na yan. So dito nagtatapos yung ating video repair tutorial mga kapartner. So ayos na yung ating top mama gas stove. Sana may nakuha kayo at natutunan sa ating video repair tutorial. At huwag kalimutan po i-share at i-like yung ating video. At mag-subscribe dito sa ating channel. So pindutin yung bell icon sa baba. Select nyo sa all para ma-notify kayo ni YouTube if may bago tayong may upload na video repair tutorial. So maraming salamat po. So ayusin nyo na po yung mga gas stove nyo na hindi gumagana. So thank you for watching kapartners.